Kasabay ng peace rally na ginanap sa Hong Kong na kung saan ay dumalo doon si former President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte, ay mayroon na namang nagpakalat ng maling balita. Di umano ay nagpunta sa Hong Kong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil nakatunog na di umano ito na siya ay huhulihin na ng International Criminal Court. Ayan mga kaibigan, napakainit at talaga namang napapanahon ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Bakit nga ba hindi maaring hulihin o hindi maaring kasuhan si former President Rodrigo Roa Duterte? Okay, ang mga bagay na ito ay ingay lamang na ginawa at patuloy na ginagawa ng kanyang mga kalaban sa politika. Ang mga ingay na ito ay ginagamit lamang ng mga tumatakbo sa Kongreso at sa Senado. Okay? Kung inyong matatandaan mga kaibigan, ay humarap sa Quadcom ang ICC accredited lawyer na si Attorney Cristina Conti. At ang sabi nga po niya sa kanyang pambungad na pananalita, kasama ko po ngayon ang mga biktima ng mga extrajudicial killing na parang pinagsakloban ng langit at lupa. Para sa inyong kaalaman mga kaibigan, si Attorney Cristina Conti ay tumatakbo po sa Congress. No? Tumatakbo po siya ngayong 2025 national election. Dahil kung totoo at talaga namang ipinagtatanggol niya ang mga biktima, no? Sana nag-file na siya ng kaso dito sa Pilipinas against the former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil she's portraying herself na pang-international ang galing. Gusto niyang ipakita sa taong bayan na ang kanyang kahusayan pagdating sa saligang batas ay pang-international. That's why hindi po siya nag-file ng kaso dito sa Pilipinas, kundi nag-file siya ng kaso sa ICC. Kasama po nila sa mga ginagamit ang ICC, di si Trillanes, sino pa nga ba? Pero alam naman po natin at alam din po nila yan that ICC has no jurisdiction and no authority over the Philippines. Okay? Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, bakit hindi nakukulong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? O kahit hindi man lamang siya makasuhan, kahit kaso lang, ano kaya ang dahilan? Napanood na natin, napakinggan na natin ang mga pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Sabi nga po ni Congresswoman Franz Castro na tumatakbo ngayon sa Senado. Marami siyang ebidensya. Kasama na rito yung mga pag-amin ni President Duterte na mayroon siyang pinatay, mayroon siyang mga inihagis sa dagat, no, yung mga Chinese pinatay daw niya, inihagis daw niya sa dagat, tapos meron pa siyang inihulog sa eroplano. Ang dami pong pag-amin daw di umano ni President Duterte. At ito daw ang gagamitin nila. Ito daw yung mga ebidensya nila against the former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ginagamit din nila yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na I and I alone take full legal responsibility. Okay? And siyempre, hindi nila naiintindihan yung salita sa ating saligang batas. Guilt is personal. Yan po ang pag-uusapan natin mga kaibigan. Inilunsad po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang war on drugs. Ito po ay para tuldukan ang lumalaganap, no, na krimen na ang dahilan
ay ang droga. So, marami po siyang mga ginawang hakbangin para ang war on drugs ay maging successful. Ito po yung Operation Tokhang, na kung saan ay kinakatok ng mga otoridad ang mga bahay, no, ng mga nasa listahan po. Okay? Na gumagamit, nagtutulak, nagmamanufacture ng droga. Okay? At syempre, aside from the Operation Tokhang, nagaganap ang tinatawag nilang extrajudicial killing. Okay. Ito po yung kaso na ibinibintang nila sa dating Pangulong si Duterte. Extrajudicial killing. Ano nga ba ang ibig sabihin ng extrajudicial killing? Ang extrajudicial killing ay paglalagay, no, sa kamay ng mga otoridad ng hustisya. Okay? Na iniuutos ng Estado. Okay? Kahit alam mong kriminal na ang huhulihin mo, hindi mo dapat ilagay sa iyong mga batas, sa iyong mga kamay ang batas rather. Ibig sabihin, kung iniutos ng Pangulo na hulihin mo ang kriminal, hulihin mo. Pero yung patayin mo ang kriminal at ilagay mo na sa iyong mga kamay ang batas, papatayin mo, that is an extrajudicial killing. Kinakailangang dumaan sa due process, no, ang magiging hatol sa kriminal. Huwag mong ilagay sa iyong mga kamay. Hulihin mo ang kriminal. Huwag mong patayin. Only the court can tell kung ano nga ba ang dapat na maging parusa dito. Base sa mga ilalatag na mga ebidensya. So, ibig sabihin, ang extrajudicial killing ay pagpatay. Lahat po ng pagpatay ay tinatawag nating extrajudicial killing. Whether criminal, yung papatayin natin, obvious criminal yung papatayin, or walang kasalanan, that is an extrajudicial killing. Ganun naman pala. Bakit hindi nakasuhan si former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit siya hindi maaaring kasuhan o ikulong? Kung inyong matatandaan at inyong iisiping mabuti, ano po yung lagi niyang sinasabi? I and I alone take full legal responsibility. Ang ipinag-uutos ni former President Rodrigo Roa Duterte, hulihin mo ang suspect. Iharap mo ang suspect sa husgado. Yan po ang ibig sabihin ng I and I alone take full legal responsibility. Inutusan niya ang mga otoridad na hulihin ang mga suspects. Hulihin ang mga suspects. Meron ba kayong narinig na hulihin ninyo ang mga suspect at barilin na ninyo? Meron ba? Wala. Ang lagi niyang iniuutos at kahit sa publiko noon, I and I alone take full legal responsibility. Hulihin ninyo ang mga suspect. Okay. Second scenario. Yung mga otoridad nandoon na
sa lugar ng mga suspects. Siyempre, nandun sila sa kanilang lungga. Matapang yung mga yan. There is a possibility na manlalaban ang mga yan. Okay? There is a possibility na lalaban yung mga yan hanggang sa kanilang huling hininga. Kasi nasa kanila nasa lugar kanila nasa lungga kanila So lalaban yung mga yan. Lalo na kung napakalaking sindikato yan ng droga, di ba? Lalaban yan. So, kapag lumaban, patayin na ninyo. Unahan na ninyo. Ang tawag po dyan ay justifying circumstances na nakapaloob sa ating batas. That is guaranteed sa Revised Penal Code ng Pilipinas. Justifying circumstances, ang tawag dyan, pagtatanggol sa sarili. Ano po ang sabi ni former President Duterte? Hulihin ninyo ang mga suspect. Kapag nanlaban, huwag kayong uuwi sa akin. Huwag kayong uuwi dito na kayo ang nalagasan, kayo ang nabawasan. Sino ba namang mga otoridad ang babalik at bawas? No, at hahayaang barilin ng mga suspect, barilin ng mga kriminal? Di ba wala? Ang tawag dyan, justifying circumstances. Ngayon, meron bang kasalanan ang Pangulo pagdating sa bagay na ito? Wala. Dahil ipinagtanggol lamang ng mga otoridad ang kanilang sarili. So, wala pong pagkakasala ang Pangulo. Dahil malinaw ang utos ng Pangulo, hulihin mo ang mga suspect. Kapag nanlaban, ipagtanggol na ninyo ang inyong sarili. Huwag ninyong hayaan na kayo ay maunahan ng mga kalaban. Huwag kayong uuwi na kayo ay lagas na o kakaunti na. Gaya ng nangyari sa Mama Sapano or SAF 44. Naubos sila because there is no clear guidelines provided sa kanila. Walang malinaw, walang maayos na kautusan. Walang nagga-guide sa kanila. No? Walang nagga-guide. So basta lusob lang. So, itong mga otoridad during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte, pinanghahawakan yung salita ni dating Pangulong Duterte. Hulihin ang mga suspect. Kapag nanlaban, ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Okay? So wala pong kasalanan. Malinaw po ba? Naintindihan po ba ninyo? Okay? Ganito. May mga pangyayari during the operation. May mga inosenteng namatay. May mga inosenteng pinatay. No? May mga inosenteng pinatay. Okay? Dalawa yan. Inosente na, wala pa sa listahan, pinatay. When you say responsibility, it is the responsibility of the President na maging payapa, tahimik, maunlad ang buong bansa, ang Pilipinas. Mayroon ding responsibilidad ang mga otoridad. May sarili po silang responsibilidad kung paano nila isasagawa ang kautusan ng Pangulo. Okay? Meron po silang responsibilidad na isagawa kung paano nila ito isasagawa. Dahil nasa mandato po ng mga militar, mga PNP, kapulisan,
Nasa mandato po nila yan, nasa Constitution. They are protector of the country and the people. Protector po sila ng bansa at ng mga tao. Ngayon, iniutos ba ni former President Rodrigo Roa Duterte na kahit ang mga inosente na madadamay ay patayin ninyo? Is there such a word coming from the President na yung madadamay, wag na ninyong isipin, basta ang gawin ninyo, hulihin yung kriminal, patayin ninyo yung kriminal? Meron bang utos na ganon? Wag na ninyong isipin yung mga inosente na madadamay. Was there an order coming from the President? Wala. There's no such order as such. Dahil yun po ay responsibilidad ng mga otoridad kung paano nila isasagawa ang kautusan ng Pangulo. Ngayon, may mga individual, may mga inosenteng pinatay ang mga otoridad. Just like in the case of Kian de los Santos and many others. Ang tawag po dyan, guilt is personal. Diyan po pumapasok yung sinasabi ng ating batas na guilt is personal. Hindi mo maaaring ibintang sa ibang tao ang bagay na ginawa mo. Hindi po maaaring ibintang sa Pangulo ang ginawa ng mga kapulisang umabuso at hindi po inintindi ang kautusan. Hindi po nila inintindi ang kautusan, hindi nila pinagplanuhan ng maayos kung paano isasagawa ang naging kautusan ng Pangulo. That is what we called guilt is personal. Huwag mong ibintang sa Pangulo ang ginawa mo kay Kian de los Santos and the others. Because there is no order from the President na patayin ang inosente. Huwag intindihin ang mga madadamay. Diskarte nyo yan. No? Therefore, responsibility ninyo na mag-isip ng paraan kung paano mahuhuli ng tama ang kriminal. At iharap ito sa husgado para sa tinatawag nating due process. Ingatan ninyo yung mga pagkakataong mamamatay ang mga kriminal. Ngayon, napatunayan po sa korte na pinatay po itong si Kian de los Santos. Ano po ang nangyari? When he died, at nung siya ay binaril o pinatay, ang sabi po ni President Duterte, hindi ako makikialam. Putang ina. Diba? Ganun siya? Hindi ko sinabing patayin ninyo yung inosente. Bahala kayo dyan. Diba? At ano po ang nangyari? Nakasuhan po ang 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Ang hatol po, reclusion perpetua. I-research po ninyo yan. I-research po ninyo. Nakasuhan po ang mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. Reclusion perpetua. Sila po ay hinusgahan ng korte na nagkasala. Pinatay po nila si Kian de los Santos. So, sa mga nangyari po during the war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte, sa tingin po ninyo, may basihan ang kaso laban sa kanya? Kung malakas po ang mga ebidensyang hawak o pinanghahawakan
ni Attorney Cristina Conti. Dapat dito po siya sa Pilipinas nag-file ng kaso against the former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil dito po talaga mag-uumpisa ang kaso, hindi po sa ICC. Hindi po sa ICC. At kahit nasabihin ninyong miyembro pa tayo ng ICC, dapat mangyayari pa rin dito sa Pilipinas pa rin dapat unang isampa ang kaso. Again, kahit member pa tayo ng ICC, dito sa Pilipinas dapat mag-umpisa ang kaso laban sa isang opisyal ng ating pamahalaan. So kung buo ang loob at maraming hawak na ebidensya itong si Attorney Cristina Conti at kanyang mga kasamahan against the former President Rodrigo Roa Duterte, I would suggest kasuhan niya dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ano pong nangyari? There is no such case filed against the Vice President, against the President. Wala. Wala, di ba? May nakita ba kayo? May narinig ba kayo? May nabalitaan ba kayong kaso? Kahit nga si former Secretary ng Justice, si De Lima, hindi nga makasuhan si Duterte. Because she knows. Alam niya. Alam po ni De Lima na walang nilabag na kaso itong si former president. Matalino din yan si Justice Secretary, kaya nga naging Justice Secretary yan eh. Oh, mataas yung posisyon ni De Lima. Mataas. Hawak niya ang hustisya. Kung tutuusin, pwede siyang mag-utos during her time. Diba? Pwede niyang utusan lahat during her time kasi nga mataas yung kanyang posisyon. Hawak niya ang hustisya. Pero hindi man lamang gumawa ng paraan. Kahit nga yung mga kaalyado niya, hindi niya yung sinabihan na, "Uy, mag-file kayo ng kaso kay former President Duterte, hindi na ito pangulo." He's no longer a president. Wala na po siyang power. Sampahan na ninyo, samantalahin na ninyo. Nakakailang taon na. Until now, wala pa rin, di ba? So, kahit na miyembro pa po tayo ng ICC, there is no case na maaaring isampa against the former president. Okay? Ngayon po, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga kaso na hinahawakan ng International Criminal Court? Okay? Ito po yung mga most serious crimes na ang concern ay international community. Okay? So, ito po yung genocides, the crimes against humanity, war crimes, and the crimes of aggression. Genocides, this is an act committed with the intent to destroy a national, ethnic, racial, or religious group. Meron ba? Wala. Possible pa nga na si President Bongbong Marcos Jr. ay makasuhan sa ICC. Pasok dito yung genocide. Bakit? Ayan this is an act committed with the intent to destroy a national, ethnic, racial, or religious group. Anong nangyari sa Kingdom of Jesus Christ? Di ba? Hulihin si Kibuloy. Pero ang ginawa ng mga otoridad, sinira. Ginulo yung Kingdom of Jesus Christ, KOJC.
Crimes against humanity, this is a widespread or systematic attacks directed against a civilian. Okay, systematic, ibig sabihin there is a step-by-step process. Wala namang ganun. During the time of the war on drugs. War crimes, so grave breaches of the Geneva Convention in the context of armed conflict. And then yung crimes of aggression, the use of armed force by a state against the sovereignty, integrity, and independence of another state. So, my God! Attorney Cristina Conti, abogada ka ba? Alam niyo, nakita ko to si Attorney Cristina Conti nung nandun ako sa Ali Mall. Yun, nandun ako sa Cubao. No, dumaan siya mismo sa harapan ko. Gusto ko siyang kausapin during that time eh. Kaya lang, baka makaano lang ako, makasampal lang ako dito, makasapak lang ako dito eh. Sabi ko, sabihin ko sana, attorney, nag-aral ka ba? Ang bobo mo eh. So, ganun sana ang sasabihin ko sa kanya, promise. Well, anyway mga kaibigan, I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito, and if you are against sa mga sinabi ko, pasensya na po, but this is what I understand doon sa mga napanood ko, nakita ko sa Quadcom at sa iba pang mga media platforms and sa other social media platforms. So, I and I alone take full legal responsibility of the interpretation. Okay, so this is my freedom of speech, freedom of expression, and ito po ay ginagarantiya ng ating konstitusyon. Alright, so sa mga ganitong video mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share these videos. Kinakailangan po nating lawakan ang ating pag-intindi sa mga bagay-bagay na nakikita natin at naririnig. Hindi po tayo sumusuporta kay Duterte dahil tayo po ay maka-Duterte or what, kundi tayo po bilang isang mamamayan, citizen, ay gusto ko po kung ano po yung sinasabi ng ating saligang batas, yun po yung nasusunod. Dahil kumuha po tayo ng law sa Polytechnic University of the Philippines College of Law. And syempre, mahirap naman pong mag-aral ka ng ilang taon tapos ipagkakanulo mo lamang ang iyong kaalaman. Sayang naman. Wala po yan sa prinsipyo ko. Nag-aral ako ng statistics, Masters in Applied Statistics, tapos gagamitin ko lamang ang aking kaalaman para sa walang kabuluhang bagay. Sayang. Kaya sa mga nakapag-aral dyan, wag po ninyong ibenta ang inyong kaalaman. Wag po ninyong ibenta ang inyong kaalaman. Bagkus gamitin ninyo ito para sa katotohanan, para sa bayan, at para na rin sa inyong napakataas na integridad. Panatilihin po ninyo ang pagiging professional sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon. Ang maiiwan kong katanungan sa inyo mga kaibigan, pabor ba kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? O tutulungan ninyo si Vice President Sara Duterte na ma-redeem ng sambayan ng Pilipino ang katarungan? Dahil nakikita ko po na ang administrasyong ito, lalong-lalo na noong nakaraang taon, na kinalimutan po nila, tinalikdan po nila, lalong-lalo na ang bumubuo ng Quadcom, kung ano po ang nakasulat sa ating saligang batas. Suportahan po natin si Vice President Sara Duterte sa 2028. Paano po? Sa pamamagitan ng ating boses. Kinakailangan po ninyong magkomento sa video na ito
ipakita ninyo ang inyong suporta. Pabor ba kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Again, your thoughts, your comments is very important. Dahil ito po, no, si dating Pangulong Duterte, wala na po yan magagawa kasi he's no longer in the government. So, balik na po siya sa kanyang pagiging ordinary citizen. So, sino po ang magbabalik ng ating karapatan? Naniniwala po ako, no longer than the Vice President Sara Duterte. So please, subscribe po kayo sa channel na ito upang magtulong-tulong po tayong ipaabot sa nakararami ang katotohanan. Thank you. God bless.